Totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Si Senator Chis Escudero, collateral damage lang po yun. Tayo pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung Inedit, short yun statement. Sino mag-i-edit? Diretsong pumunta sa akin. Oho. Ako nag-edit. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangking yes po. O di may politika dito, di ba? Pag na-request na yung speaker, sabi ko, sumusunod ka sa speaker. Tayo, Senado, hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Oho. Kami ang direksyon namin matuwid Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Dadagan ang Lito News Update. Nadamay na rin sa investigasyon sa flood control scandal ang love life ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Lumalabas kasi ngayon na hindi lang pala isa ang kanyang naging asawa. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Sinabi ni former Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez nang humarap siya sa Senado noong isang araw na dating empleyado ng GSIS ang kanyang asawa. Ano trabaho ng asawa mo? Dati po siyang nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So magkano yung Lamborghini? 30 million? Pero tila kasing kasalimuot ng flood control projects ang love life ni Hernandez. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, ikinasal noong 2023 si Hernandez kay Rica Fausta Abacan sa Tagaytay Highlands. Pero base sa Politico.com, tila questionable raw kung sino ang legal wife ni Hernandez. Dahil ayon sa mga dokumentong kanilang nakuha, isang DPWH employee rin ang naunang partner niya. Sa isang September 3 memorandum ng DPWH Central Office, naghain ng isang resignation ang isang Mel Clarice Santo Domingo mula sa kanyang posisyon na OIC Division Chief ng Technical Services Division habang kainitan ng issue sa flood control anomalies. Ang kanyang ranggo, isang Engineer 4 ng DPWH o may minimum salary grade 18 hanggang salary grade 22 o buwan ng sweldo nang hindi bababa sa 40 hanggang 67,000 pesos. Base sa kanyang personal data sheet noong 2022, legal spouse si Santo Domingo si Hernandez. Kahit na ayon sa ilang malapit na kaibigan nito, 9 years na raw legally annulled ang dalawa. Ayon sa Politico.com, the only way to settle the matter is through official annulment documents, lalo na't mahaba at matagal umano ang proseso ng annulment sa bansa. Samantala, kwestiyon naman ng mga senador kung paano nakabili ng luxury sports cars si Hernandez at ang umano'y asawa nito matapos sabihin ni Hernandez na 70,000 pesos lang ang kanyang buwan ng sweldo. Pagbayad ng taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 naman, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung pong Lamborghini Urus is may share po doon. Nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako. Ang balita ko, pumunta ka ron sa tindahan ng kotse. Tinuro lang na asawa mo, ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Hindi po totoo yun, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect to Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Sa isang expose ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, inilahad nito na nasa halos 1 billion pesos na ang kabuuang nalustay ng 5 DPWH Bulacan 1st Engineering District officials. Pinakamalaki dito ang kay Bryce Hernandez na aabot sa 435 million pesos. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News. Grabe, hindi talaga mga kabalitaan. Kung ito pong pagbabasihan natin mula sa balita ng Billionaire News, wala pala itong kredibilidad mga kabalitaan. Ang dami pala dapat malaman sa pagkatao nito, 70,000 pesos buwan ng sahod ang natanggap dito pero nakaka-afford ho na bumili ng sasakyang nagkakalaga lamang ho ng 30 million pesos. Tuloy, napapatanong tayo nito kay Terry Ridon mga kabitan kung bakit sa unang pagkakataon na kaharap nila itong si Hernandez sa kanilang pagdinig ay agad na nila itong pinoprotektahan sa pagbibigay ho ng titulo nito bilang kanilang whistleblower. O di ba? Ang tindi, parang magic mga kabalitaan. So, ngayon po mga kabalitaan, abat ang mga Diskaya ang nakipagtulungan na rin sa Senado at kinanta na ang mga sangkot nito ay hinaharangan pa rin nila na maipasok sa Witness Protection Program para sa kanilang seguridad. Samantalang
itong si Hernandez, request granted agad mga kabalitaan. Parang may naamoy ako dito eh. Anyway mga kabitaan, welcome back mga kabalitaan at patuloy lamang tayo sa panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para agad malaman ng karamihan ang mga kaganapan sa ating lipunan. So sa ngayon po mga kabaitaan, itong si Senador Marcoleta ay nagpasabog sa kanyang nalalaman hinggil sa umano'y balak ni Tito Sotto na siya ay tatanggalin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee sa programa ho ng Saganang Mamamayan. Napag-usapan din dito kabalitaan na kinausap umano nila si Senator Escudero sa plano nitong palitan si Marcoleta. Unfortunately, kabalitaan, hindi ho nila nakumbinsi itong si Escudero sa kanilang gustong mangyari. Ilang oras sa malaking pasabog ng mag-asawang Diskaya na sangkot sa pangungutong itong si Tambuaya, Romualdez at Dracula ko mga kabalitaan, agad namang ibinalita ng Billionaire News na tumagal na 1 oras umano ang pag-uusap ni Sotto at Bonget na posibleng nagpasaklolo na rin ito o humingi ng basbas kay Bonget mga kabalitaan. Para mas maintindihan ang lahat kabalitaan, sabay nating panoorin ang mabigat na revelasyon ni Senador Marcoleta laban sa dalawang matandang ulpong at trapo na sina Sotto at Lacson. Malaking issue. Buti nila dumating kayo kasi magbobotohan na kami ni Jen. Para palitan niya. Ay, teka lang, marami kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media, Sen, na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila kung maalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo... Hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilisang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi, Sen, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yon kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Oho. Ang nangyari, May nakiusap daw po eh. mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yon. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Oho. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda Senyales. na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa isang Kasi kwarto. hindi naman talaga nagpapaalam yun eh.
Ayun na nga po eh. Talagang yun halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga, di ba? nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ako kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Oo. Pero hindi na siya nakabalik. Oho. Ayun. Well, ang narinig ko lang sana, sa iba kasi mga balita, at siguro mabuti masagot niya rin, ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po, parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador, parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng committee, Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance. Misfeasance and Misfeasance at nonfeasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance and nonfeasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun, Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo, Kahit oo. kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Oho, sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin. Ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Kasi doon na pupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Dito kinakailangan mapatibayan siguro kung hindi man dapat itaas siguro pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito Opo. Pwede rin nating meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB, ano? PICAB, opo. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-money laundering council. Anti-money. Nakita naman ninyo kung saan isip-isipin nyo yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito parang ang ginagamit nila, laundry area yung mga kasino natin. Kaya dapat magkaroon ng emyenda sa AMLA, sa batas sa AMLA. Nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong areang ito. At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang Ordinaryo. karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa
mga opisyal ng pamahalaan, ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating pasiglahin yung kailangan ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. Meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito eh. Ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito. Hanggang Mindanao eh, lima lang ang makinarya mo eh. Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin eh, iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. Master plan, So, dito pa lamang, nakakatatlong pagdinig pa lang ako, meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Opo. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, Pangunahin. iyon po. Pangunahin, hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang gano'n eh. Kailangan mo magtanong eh. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya eh. Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa'yo. Kaya ko lang naimungkahe na kung sino man po ang gustong nagsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Yun nga. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice. Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice, Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Congress pa, So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Sige may ka salita, niya. magturo. Kasi ka ako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka ka ako merong At saka sa magkusa. programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo merong na? magkusa. Kailangan nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na sigurong pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao
na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweed, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong kondisyon, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito namang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice. Nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na Nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung i-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Halimbawa, itong cameraman natin. I-rescue kita pero magbayad ka muna. Ha? Hindi pa, parang mali eh. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya hihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Kasi mahirap eh. Kung walang tatayo na magwi-witness, sinong mahuhuli natin? Lahat yun, aligasyon, lahat po yun, paratang, kung walang magsasalita. Hindi ba, Nelson, para ka namimingwit eh. Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Maliliit na isda. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun Pain. Kung walang pain, Walang pain. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya protectionan mo naman ako. Kakagatin ako niyan eh. So ang pinangako dapat na Sec Boy, provisional. Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity Manggagaling sa akin para malaman nila. Wag naman ninyo kung ano, o wag niyo munang kung ano nung ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito eh. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually, yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa eh. Nag-iimbestiga pa lang tayo eh. Paano natin makukwenta kung ano yung babalik? Wala pa naman tayo sa estado na yon. doon po sa angulo na ang sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pang binabanggit siya, dyan ka nasingit ko lang nagsimula doon sila 2016 eh. Bakit daw binabanggit? 2022 lang hanggang sa kasalukuyan. Parang may mga tinanggal daw na pangalan eh. Yun ang kanyang sworn statement. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung sworn statement. Isa pa yun. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yung sworn statement na yon, direktang ibinigay sa akin. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kailangan. Sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo.
Kung mabawalas ang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya. Oho. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce ng Hernandez. President Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Eh bakit nila pinresent yung Mayor Bico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Bico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangking yes po. oo. O di may politika dito, hindi ba? Oo. Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Diskaya. sworn statement na yun dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Oho. Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Oho. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Oho. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Bico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol na sa mga Diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Oho. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Oho. O pagkatapos, inahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo. Oo. Paihiram ko sa inyo. Sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, Opo. ligtas, dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa kami. Saka Kramik. Oh, sa Kramik. Detention Center. Opo. Bakit Custodial ganun? Center. Nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata. Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Kasi Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? yun nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka Opo. pwedeng mamili. Kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, ang hindi ko kayang tanggapin, kaya hindi mo siya masoli dito, naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado, hindi natin kayang proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Oho. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Pala, mas malaki pala ang pera din noon, ha? Oho. Bakit ganun? Oho. Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Oo nga Pagka po, no? nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa Hindi ka, Sen. i-cover nga. Yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga Diskaya.
may kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Oho. Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon eh. Yun ang nangyari kay Garma. Yun ang nangyari kay, do sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Oo. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Oho. Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng Blue committee? Ribbon. Opo. O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Oho. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa ko, kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. So, ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirma yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigyan niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. So, yun po yung nangyari. Sa makatwid, yung aming ginawang proceedings, kino-question pa nila eh. Wala raw, marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na Yun nga raw po. tinatahak namin. Yun pa po ang binabanggit. Oo. Ano bang direction ninyo? Siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Oho. Kami ang direksyon namin matuwid eh. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Oho. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontempt. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty, hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pagsama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, Opo. yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Opo. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. Ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw eh. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Oo nga. Kasi hindi na kayo magko-qualify. Tama po, sapat na nga po na. Hindi na kayo magko-qualify Oo dito nga sa isang naman, requirement. Nakipag-unahan ngayon yun. At yung kanyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Yung mga tumitestigo are not the most guilty. Yan. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga ninakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat nagtanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kinakailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi na magsosoli? Oo nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador.
Oh, kaya nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel. Ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaprotection ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiranan. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya eh. Mamaya kapag ka tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba itong hiraman ba ito? Yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. No, pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Yun pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling hihiram tayo. Manghiram din ang Senado. Oo. Kung ako lang hindi ako nangihiram. Oo. At saka, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Oo. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 2:15. Oo. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Oo, ako Yun na. pa yung ano. Palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares din lang naman. Ang gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, ako kayo na sana. para lang makita nila tayo reasonable tao. Yun. Ano mangyayari nito, Sen, kung wala na yung commitment eh, nabibigyan ng State witness. Oo. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin Ang dito, batas ay batas. ang ibig sabihin dito, Sen, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, Opo. sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan eh. Ano sabihin? Ayun po mga kabaitaan, kung gusto niyo po mapanood pa ang buong detalye ho sa programa ng Saga ng Mamamayan, maaari ko kayong bumisita doon sa kanilang official website or YouTube channel, ang Net25 News and Information mga kabaitaan. Nagkakabukingan na ho dito at nakikita rin natin base sa naging pahayag dito ni Senador Marcoleta na itong si Tito Sen mga kabaitaan ay klaro po na may kinikilingan. Pinoproteksyonan ho nito ang mga nababanggit na mga pangalang kawatang kongresista di umano mga kabalitaan. Dahil inamin na rin niya ho dito na sila ay long-time friend at ibig sabihin nun, sila po ay nagkakaintindihan at nagkakasabwatan kung anuman ang kanilang magiging desisyon kontra ho sa minority o di kaya kontra ho sa maging desisyon ni Senador Marcoleta mga kabalitaan. Kaya ngayon pa lang, sigurado ho hindi tayo makakakuha ng transparensiya dyan sa Senado dahil papit or tutaw itong si Senador Tito mga kabalitaan sa Kamara. Lalo na ho, ito ay malakas ang loob dahil may basbas 100% or 100% na may basbas so ito mga kabalitaan kay Bungit na ngayon po ay nag-ala Poncio Pilato itong si BBM mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan ho para malaman ng karamihan kung ano pa mga kaganapan sa ating lipunan, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at the same time, i-share nyo rin po ito mga kabalitaan. Sa mga bagong salta, matsalam ho sa inyong lahat at salamat din sa inyong sa pagsasubscribe sa ating munting bahay at paalala lamang para mas lalo hong mapapanood kahit ninuman sa lupalop na ating mundo, kailangan po i-like nyo po mga kabalitaan,
at mag-comment din ho kayo para agad-agad ho ito ipapakalat ni YouTube ang video ito sa ating munting bahay dito ho sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Kita-kitso tayo sa ating pagbabalik para ho sa mga karagdagang impormasyon, makatotohanan at komprehensibong balitaan na naghala po natin sa loob ng 24 oras dito ho sa ating munting bahay sa mundo ng social media. Luzon, Kabisaya ng Mindanao, saan man lupal ating mundo basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Mwawa, chip, chip. Mwah. Peace out.